Bumigat na ang paraan ng paghinga ni Kenji. Pinatay niya ang tawag at hinarap si Caroline na namalayan niyang nasa tabi niya na. Sa mga tingin pa lang ni Kenji ay alam na nito ang dapat na gawin. Tatawag ako sa City Hall upang ipatigil ang pagpapahakot ng mga basura sa tambakan. Kailangan na mahanap natin ang iyong anak na si Noah sa lalong madaling panahon. Alas 5 na yun ng hapon. Hindi lang yun, lumakas na ang buhos ng ulan, ngunit hindi yun alintana ng mag-asawa. Nang lumakas pa yun na sobra ay pinasok na sa loob ng villa ni Kenji ang asawa niya. Dito ka na lang, huwag ka nang sumama, kami nang bahalang maghanap sa kanya. Mariing umiiling si Britney. Hindi ako papayag. Sasama ako. Han, bingi ka ba Kenji? Sabing sasama ako sa paghahanap sa anak ko. Walang nagawa doon si Kenji kung hindi ang pagbigyan ng gusto ng kanyang asawa. Nakasuot na sila ng raincoat dahil hindi nagpaawat ang malakas na buhos ng ulan. Habang sinusuyod nila ang tambakan ng mga basurahan, ay walang tigil ang pagbagsak ng mga luha ni Britney. Ngayon pa lang ay awang-awa na siya sa anak na wala namang masamang ginawa, pero itong napagbubunto na ng galit at ang nagbabayad sa mga kasalanan na wala naman siyang kinalaman. Han, huwag kang lalayo. Sambit ni Kenji na piniling humiwalay ng landas sa paghahanap nila. Lord, tama na po ang ulan. Tsak na basang-basa na po ang anak namin ngayon. Please, tama na. Ituro niya na po sa amin kung nasaan ang bata. Lord, please. Patuloy na atungal ni Britney habang naghahanap. Noah, anak, naririnig mo bang mami? Noah! Parang tatakasan na ng ulirat si Britney habang hinahanap ang kanyang anak. Hindi lang yun, parang masisiraan na naman siya ng bait. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang bata. Nawawala na siya ng pag-asa. Kung ano-anong negatibong bagay na ang nasa iisip niya. Paano kung sinaktan to ni Monica bago niya iwan? Paano kung nasaksak ito ng matulis na bagay sa basurahan? Paano kung mas malala pa doon? Noah, bigyan mo ng sign ng mommy kung naririnig mo ko anak. Noah! Patuloy na iyak ni Britney. Ilang beses mang matumba nang dahil sa panghihina ng katawan si Britney ay hindi niya yun alintana. Nang makita ni Kenji ang dugong nasa kamay ni Britney ay walang pag-atubiling kinaladkad niya ito patungo ng sasakyan. Ngunit pumalag si Britney. Ayaw niyang maghintay na lang doon. Tutulong siyang maghanap. Bitawan mo ko. Hahanapin ko anak ko. Kasalanan mong lahat ng ito eh. Kasalanan mo. Britney, huwag na matigas ang ulo. Hayaan mo kami na lang ang maghanap. Tingnan mo nga oh, nasugatan ka na. Ako nang bahala, kami nang bahalang gumalugad sa buong lungsod. Sige na please, huwag mo nang dagdagan pa ang magiging problema. Makinig ka sa akin, doon ka na lang sa sasakyan. Umatras na si Britney na akmang hahablutin na naman ni Kenji ang kanyang isang kamay. Gusto mo na bang magpakamatay ha? Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Inaalala lang kita, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Britney naman, makisama ka. Anak ko rin si Noah. Gagawin kong lahat. Nakita mong nangyari. Binabawian ka na ng karma, Kenji. Binabawian ka na. Nabulalas ni Britney sa sobrang galit niya sa asawa. Naisip niya kasing kung hindi dahil sa naging babae nito, hindi mawawalang anak ng mga sandaling iyon at malalagay sa peligro ang buhay nito. Ama ka nga pero kasalanan. Oo na, kasalanan ko na. Kailangan bang sisihin mo ko ngayon? Unahin nating hanapin si Noah. Sa halip na sisihin mo ko, pumasok ka na sa sasakyan at maghintay na lang doon. Pwede, Britney? Bumalong pa ang luha ni Britney. Naghalo-halo ng sama ng loob niya at pag-aalala. Okay na sila ni Kenji eh. Nagiging okay na sila pero bakit kailangan madamay pa ang kanilang anak? Bakit kailangan? Britney, please. Bago pa matapos ni Kenji ang kanyang sasabihin, ay malalaki ang mga hakbang na tumakbo na si Britney. Napasabunot na lang sa kanyang ulo si Kenji nang dahil sa katigasan ng ulo at ayaw makinig na asawa. Noah, naririnig mo bang mami anak? Nasaan ka? Nasa isang bahagi ng malaking tambakan sila ni Kenji. Yung ibang tumutulong ay nasa ibang bahagi. Masyadong malawak ang basurahan at mabaho doon, kung kaya naman nihirapan ng karamihan na maghanap. Pinadagdagan pa ni Kenji ang mga willing na tumulong. Nahati ang puso ni Kenji na pinanood ang likod ng kanyang asawa. Basag na basag ang puso niya. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan nang makita niya ang paglapit sa kanya ni Caroline. Katatapos lang kausapin itong ibang mga kasamang naghahanap sa nag-iisang anak ni Kenji. Mr. Barrowell, wala pa rin pong balita sa iba kung nahanap na nila si Noah. Hindi rin nila mahanap kung nasan ngayon si Miss Mercado. Mas lalong lumakas ang buhos ng ulan.
Sir, at yung ilan sa mga nag-volunteer kaninang tutulong ay isa-isa nang umaatras. Ano na pong gagawin? Kailangan na. Sabihin mo sa kanilang times 10 ang ibabayad kung makukuha nila. Huwag lang silang tumigil. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Kenji nang gumalaw ng Adam's apple. Sige po, Mr. Barrowell. Sasabihin ko po sa kanila. Nagsimulang maghanap na naman si Kenji. Sinundan niya ang tinahak na daan ni Britney kanina. Alam niya na kapag may nangyaring masama sa kanilang anak, hindi mapapatawad ni Britney ang kanyang sarili. Isa pa, baka bumalik to sa dati na wala sa tamang katinuan. Ano man ang mangyari, kailangan nilang mahanap ang bata. Malapit pa naman na itong mag-birthday. Naiyak na rin doon si Kenji. Naantig na rin ang puso niya bilang ama ni Noah. Matapos lang yun, hindi niya patatahimikin si Monica Mercado. Noah, naririnig mo ba kami anak? Noah! Lumakas pang buhos ng ulan, hindi lang yon. May kasama na yung matatalim na kidlat na sinusundan ng dumadagundong na kulog. Hindi natakot si Britney. Sa halip ay mas lalo pa siyang naging masigasig dito. Noah, sumagot ka naman sa mommy please. Naririnig mo ba ako? Hindi ba? Noah! Ilang beses na natumba si Britney ngunit parang wala lang sa kanya yung paulit-ulit na tumatayo. Noah please! Kung naririnig mo ko! Ma'am! Mahinang boses na narinig ni Britney. Nakarinig na rin siya ng iyak ng bata na alam niya sa kanyang anak yon. Mabilis pa siyang tumakbo. Pilit na pinapakinggan kung saan banda ng tambakan ng mga basura naroon ng munting iyak ng bata. Noah! Natigilan si Britney nang hindi kalayuan ay makita niyang hinahanap na anak. Nakaupo ito. Basang-basa ng ulan, namumutla ng mukha at nangangatalang labi na halatang lamig na sa puntong ito. Kitang-kita ni Britney namumulang mga mata ni Noah na halatang matagal na rin dong umiiyak. Kenji, halika dito! Nakita ko na anak natin! Pagkatapos sasabihin niya ni inilang hakbang na ni Britney ang distansya nilang mag-ina, niyakap ang anak na sobrang lamig at nangangatalang buong katawan. Bumalong pa ang luha ni Britney nang mayakap to. Tahan na, Noah. Nandito ng mommy. Nandito ng mommy. Humihikbi ang labing halik niya sa anak. Halos mamuti ang talampakan ni Kenji na marinig niya ang sigaw ni Britney na natagpuan na niya ang anak. Nang mahanap niyang kanyang mag-inay kagad niyang kinuhang bata kay Britney. Hindi naman na umangal doon ng babae. Nagkukumahog silang bumalik ng sasakyan. Pagkapasok nila sa loob ng sasakyan, ay sinabihan ni Kenji ang driver na kailangan nilang magtungo sa malapit na hospital upang patignan doon ang kanilang anak dahil parang magkakaroon na ito ng konvulsyon. Bilisan mo pa! Bulyaw ni Kenji sa driver na kagad namang tumalima sa inuutos niya. Tanggalin mong lahat ng damit niya at balutin natin siya sa mas mainit na blanket. Kontrolado ang emosyong wika ni Kenji kahit na maging siya'y nangangaltal na rin ng buong kalamnan sa nangyari sa pamilya niya. Natiling karga ni Britney si Noah. Pilit na binibigyan ng init ng kanyang katawan ang bata na sa hilatsyahin ng hina ito. Unti-unting sumasara ang talukap ng mga mata nitong malakas na ikinaiyak ni Britney. Noah, huwag kang matutulog please. Huwag kang matutulog anak. Mamaya ka na matulog anak. Walang magawa si Kenji kung hindi ang yakapin na lang din ng kanyang mag-ina. Napansin niyang tuloy pa rin ang pagdurugo ng kamay ni Britney na hindi pa rin niya na itatanong kung saan niya yun naitukod kanina. Nakafocus kasi ang buong atensyon nila sa anak kung kaya naman hindi nito magawang maramdaman ng sakit ng sarili niyang katawan. Iniiwas niya ang tingin ayon na maging emosyonal. Kumalma ka Britney, walang masamang mangyayari sa ating anak. Maniwala ka. Hagod niya sa likod ng asawa kahit na hindi niya sigurado kung totoo pa ba ang mga sinasabi niya. Kinuha ni Kenji ang first aid kit na mabilis inabot sa kanya ni Caroline na hindi na rin mapigilan ng tensyon at emosyon na nakapaloob sa loob ng sasakyang niyon. Ayaw mang magpagamot ni Britney ay wala itong nagawa. Nang kunin ni Kenji ang kanyang kamay at simulang linisan ang sugat na may kalaliman. Mamaya, magpaturo ka ng anti-tetano, baka makalawang at marumi ang nakasugat sa'yo. Ha? Hindi siya pinansin ni Britney na ang buong atensyon niya sa kanyang yakap pa ring anak. Pagdating nila ng hospital ay agad na sinugod ang bata sa emergency room. Matapos na magsisigaw doon ni Kenji. Nalaman nilang may hypothermia to. Pinasok din ng baga ng bata ng dumi at bakterya na naging dahilan upang magkaroon to ng infection na sobrang delikado para sa kanilang anak na si Noah. Dala ng pagkataranta ay tinawagan ni Kenji ang kapatid niya. Ilang sandali pa'y dumating ng mag-asawa. Anong nangyari? Hinihingal at tanong ni Althea na baka sa mukha ang pag-aalala. Paano napunta sa basurahan ng inyong anak? Problemado nitong tanong na ani mo hindi pa nakikitang bata. Nang dahil kay Monica. Sino si Monica? Bakit nagawa niya yun sa walang muwang na bata? Napahilamos na ang mukha niya si Kenji.
Ayaw na munang pag-usapan pang salaring babae. Hindi na yun mahalaga. Makikipagtuos ako sa kanya kapag bumuti ng lagay ni Noah. May dalang malinis sa damit si Althea gaya ng bili ni Kenji. Ino-offer niya yun kay Britney na sa mga sandaling yun ay tulala pa rin at hindi nagsasalita. Tahimik lang tong nakaupo, malalim ang iniisip. Sige na, magpalit ka na ng damit. Kenji, samahan mo na. Magpalit ka na rin. Baka mamaya kayo naman na magkasakit. Paano ng anak niyo? Gagaling si Noah. Maghahanap tayo ng magaling na doktor. Tinanggap ni Kenji ang damit at iginiya na si Britney patungo sa public bathroom ng hospital. Hindi naman to pumalag na nagpahila sa kanya. Habang nagpapalit ng damit ang mag-asawa ay lumabas ang doktor. Hindi maganda ang lagay ngayon ng bata. Iling nitong parang nihirapang sabihin yon. Anong ibig niyo sabihin, Dok? Sabat ni Althea na napuno na rin ng pag-alala ang muka. Nagkaroon ng infection ng kanyang baga. Makahulugang nagkatinginan ng mag-asawang Althea at Renz. So wala kayong magagawa? Mataring na tanong ni Althea na parang hindi doktor ang kausap. Makahulugan siyang nilingon ni Renz, pinapatahimik. Salamat, Dok. May kilala akong maaaring makatulong. Susubukan kong tawagan siya. Sige po, Mr. Salmeda. Inakbayan na ni Renz ang kanyang asawa upang aluin. Masyado tong high blood. Tatawagan ko si Doc Sheila. Sambit niyang kinuha ang cellphone habang ang mga mata nakatuon sa kanyang asawa. Kalma na. Walang mangyayari kung pairalin natin ang init ng ulo. Expert siya sa field na to. Kung kaya naman niniwala kung malaki ang may tutulong niya sa pamangkin natin, ha? Humakbang palayo ng ilang beses si Renz na marinig niyang may sumagot ng tawag niya. Dr. Sheila, ako to si Lawrence Almeda. Busy ka ba? Narito kasi kami ngayon sa ospital dahil nadalang pamangkin namin dito na may dobleng infection sa baga. Delikado raw, sabi ng doktor. Naisip ko na since expert ka dito, baka pwede namang makahingi ng favor ako. At tingnan mo siya dito, pwede ba? Oo naman, palagi akong available para sa'yo, Mr. Salmeda. Kaya lang ang lakas ng buhos ng ulan. Huwag kang mag-alala, Doc Sheila. Magpapadala ako ng sasakyan dyan upang sunduin ka. O sige, gagayak na ako. Pinatay na ni Renz ang tawag at hinarap si Caroline. Samahan mong driver na sunduin si Doc Shane sa kanila. Yumukod si Caroline at saka marahang tumangot sa utos nito. Sige po, Mr. Salmeda. Hetong address niya kung saan siya pupuntahan. Ipakita niyang address ng doktor. Biglang naparelax ang mukha ng doktor na hindi umalis sa kanilang gilid sa kaniyang narinig. Mabuti naman at available si Doc Sheila. May ibsa ng pressure na naramdaman ko dahil sa kanya. Napangat ng paningin ni Renz sa kanya. Ang apelyido ng batang nasa loob ay Barroel, anak siya ng kapatid ng aking asawa. Kaya pwede bang pakiasikaso siyang mabuti? Baka kasi hindi niya nakakilala si Kenji Barroel na nasa bathroom ngayon dahil basang-basa ng ulan ng mag-asawa. Sinasabi ko lang naman ito, walang ibang ibig sabihin yon. Biglang namutla ang doktor, tumangutang ang kanyang ulo. Masusunod po, Mr. Salmeda. Pasensya na po kayo sa mga nasabi kong walang kapararakan. Itinaas lang ni Renz ang kanyang kamay bilang pagtanggap doon. Pagtalikod ng doktor ay hustong balik ni na Britney at Kenji na kapagpalit na ng kanilang damit. Lumabas na bang Dr. Odessa? Tanong ni Kenji na nagpalitan na ng tingin sa mag-asawa. Huwag kayong mag-alala, maghahanap din natin ng lunas ang sakit ni Noah. Anong ibig mo sabihin? Si Britney na malat ang boses ng dahil sa pag-iyak niya. Makahulugang tiningnan ni Renz si Althea at kapag inakbayan na. Hindi na nila kailangan pang iparating sa mag-asawa ang depressing na sinabi ng doktor. Makakadagdag lang yan sa alalahanin nila. Huwag na kayong mag-alala, sabi ng doktor, maya-maya lang din, ay aayos ng lagay ni Noah. Nakahinga na doon ng maluwag sina Britney at Kenji. Isinandal ng babae ang kanyang ulo sa isang balikat ng asawa na halatang patang-pata ng katawang lupa niya sa mga naging kaganapan kanina. Mabuti naman kung ganon, makakahinga na ako ng maluwag. Nangihinang turan pa ng babae, nilingon na niya si Kenji na bagyang hinapit sa bewang upang alalayang hindi siya matumba. 2:00 na madaling araw nang i-anunsyo na okay ng kalagayan ni Noah. Halos maluha-luha doon si Britney na mas nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Dinala na ito sa VIP ward ning nilabas ng emergency. Sumunod doon sina Kenji at Britney upang samahan ang kanilang anak na sa sandaling iyon ay natutulog. Han, umidlip ka na lang kaya muna. Ako nang bahalang magbantay sa kanya, suggestion ni Kenji sa asawang nakaupo sa gilid na bahagi ng kama ng kanilang anak. Nakatitig ang mga mata nito kay Noah habang hawak ang kamay ng batang may nakatusok na karayom. Sa ating dalawa, ikaw ang sobrang napagod kanina. Baka ikaw naman ang magkasakit. Patuloy ni Kenji kahit batid niyang hindi naman siya papakinggan ng asawa.
100% hindi susundin ito ni Britney. Britney, sige na please. Nilingon ni Britney ang asawa at malungkot na umiling. Doon na lang naalala ni Kenji ang tungkol sa sugat nito kung kaya naman lumabas siya at kinausap ang nurse na baka pwedeng maka-request ng vaccine na anti-tetano. Pinagbigyan naman sila ng nurse kahit dahil sa pagiging VIP nila. Bumalik siya ng VIP ward na kasama ang nurse. Pinaturukan niya si Britney ng anti-tetanong hindi naman nakatanggi pa sa kanya. Basta kapag inaantok ka na, huwag mong pigilan ang sarili mo ha. Matutulog ka kahit na saglit lang. Tumango lang si Britney sa kanyang kapag dakay ngumiti. Nilapitan siya ni Kenji at binigyan ng mahigpit na yakap. Pagkatapos noon ay marahan niyang hinaplos ang ulo ng asawa at inilikan na iyon. Buong magdamag na natiling dilat ang mga mata ng mag-asawa upang bantayan ang kanilang anak. Bago pumutok ang panibagong umaga ay nagpaalam sina Althea at Renz na hindi na nila pinigilan pa. Basta kung mayroong problema, tawagan mo lang kami agad, Kenji. Bili na Althea sa kapatid niya. Salamat Odessa, bayaw. Ingat kayo pa uwi. Inihatid sila ni Kenji sa labasan ng ospital at kapag dakay bumalik na rin nang makaalis sila. Nanatiling magkayakap si Kenji at Britney habang nanatili sila sa tabi ng kanilang anak na si Noah na patuloy pa rin sa mahimbing na pagtulog. Hindi nila tinulugan ng bata hanggang dumating ang umaga. Nagising ang diwa ng mag-asawa na bahagyang naidlip na nang bumungad doon si Manang Elsa. May dala itong termos kung saan may nakalagay na porridge na niluto niya bago umalis ng villa. Patungo dito. Dinalhan ko po kayo ng almusal, Madam Britney, Mr. Barrowell. Bumuhos ang kanyang mga luha ng harapin na si Noang natutulog pa rin. Sobrang guilty niya sa nangyari. Marahang hinaplos niyang ulo ng bata. Kung hindi siya naging pabaya, hindi sana ito mapupunta sa ganong sitwasyon. Kung hindi lang siya masyadong naging kampante, naayos ang lahat. Humihingi po ako muli ng tawad sa maling nagawa ko sa inyo. Ako may kasalanan kung bakit nangyari to kay Noah. Patawarin niyo po ako, Madam Britney, Mr. Barrowell. Nakayuko niyang wikang umiiyak pa rin. Hindi sapat ang buhay ko kapalit ng lahat kung may masamang nangyari sa anak ninyo. Napatingin na sa labas ng bintana ng ward si Britney. Katabi nito si Kenji na wala pa ring imik doon. Hayaan mo naman ang Elsa. Ang mahalaga ligtas na ngayon si Noah. Pagod ng matang lingon ni Britney. Sa susunod na bantayan niyo na siya ng maayos dahil baka mamaya hindi lang yun ang mangyari. Maraming salamat po Madam Britney. Panay ang buntong hininga doon ni Kenji. Hinayaan niyang dalawa na lang ang mag-usap. Kailangang maparusahan ng babaeng may gawa nito sa kanya. Kailangan niyang mabulok sa kulungan. Wala namang kasalanan sa kanyang bata, pero dinamay niya. Hindi siya pwedeng palagpasin lang. Napatingin na si Britney sa kanyang asawa nang marinig yon. Kenji, wala kang pakialam kung mahal mo pa siya o ano. Pero nakita mo naman kung anong ginawa niya sa anak natin. Muntik na siyang mapahamak. Sobra niya tayong pinahirapan. Isipin mo anak natin na nila mo kulangaw ay ayaw nating padapuan. Ay dinala niya sa maraming tambakan ng basura. Kailangan mo bigyan ng hustisya yun. Ipakulong mong babaeng yun, Kenji. Parusahan mo siya. Nanginig na naman ang katawan ni Britney sa sobrang gigil kay Monica. Kung kaharap niya lang ito, hindi niya alam dahil baka naging kriminal na siya ng mga oras na yon dahil napatay na niyang haliparot. Huwag kang mag-alalahan, ako nang bahala sa kanya. Sagot ni Kenji na muling niyakap si Britney. Agad nang napabitaw si Britney sa asawa na makita niyang nagising ng anak. Bigla itong malakas na umiyak kung kaya naman nagkukumahog siyang buhatin to. Marahil ay naging dahil yun sa karayom na nakatusok pa rin sa kanyang kamay. Isineyaw-sayaw siya ni Britney habang hinahagod ng likod niya. Nandito ng mami. Huwag ka na mag-alala anak. Hindi mo na ulit mararanasan pa yon. Akmang lalapit na si Kenji sa kanyang mag-ina na mag-ring ang kanyang phone. Nagtungo siya sa labas ng silid upang sagutin ang tawag ni Caroline na maaga niyang inutusang hanapin sila ni Monica. Mr. Barrowell, nahanap na po namin si Monica Mercado. Pagbabalitaan nitong nagpakauyom ng kamao ni Kenji at nagpabalik ng panggigigil sa kanyang nararamdamang nagdaang gabi habang naghahanap sila. Pakisend ng address sa akin. Ngayon din, Caroline. Masusunod po, Mr. Barrowell. Pinatay na ni Kenji ang tawag at hindi nagtagal ay natanggap niya ang address na ibinigay ni Caroline. Malalaki ang mga hakbang na bumalik siya ng VIP ward upang magpaalam sa kanyang asawa na aalis. Saan ka pupunta? Papanagutin kong gumawa ng bagay na yan sa anak natin. Hindi na nakapagsalita pa si Britney dahil matapos siyang halikan sa noo ni Kenji at sa pisngi naman si Noah ay pamarcha na itong lumabas ng silid. Naiwan silang mag-ina doon kasama si Manang Elsang tahimik.
Pagkalabas ni Kenji ng ospital ay mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Nasa labas ng hotel na yun si Caroline nang dumating si Kenji at hinihintay ito. Doon naka-check-in si Monica ngayon. Sa tingin ko, ay ginawa niyang magpahanap on purpose, Mr. Barrowell. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa kanyang isipan pero yun ang nakikita kong dahilan niya. Sinadya niyang mahanap ko. Pilit niyang sinabayan ng malalaking hakbang ni Kenji na kanina pa nagtitimpi ng kanyang galit. Tumawag na rin po ako ng pulis para magtungo dito para pagkatapos mo siyang makausap ay damputin na siya ng pulis at baka makatakas pa siya. Ang mga pulis nang siyang bahala sa magiging parusa niya. Ano nga kayang gagawin ni Kenji kapag nakaharap niya si Monica? At bakit kaya tila sinadya ni Monica na ipaalam kung nasaan siya? Ano ang balitang malalaman ni Britney kay Kenji dahilan ng pagkamuhi niya sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.